So ngayon ay October 23, 2023. So dito ngayon executed na yung pagbili natin sa RFM Corporation sa presyong 3.14 pesos per share. Now dito sa ating portfolio, ang average price ko sa RFM ay nasa 3.46 pesos per share. And ang current share price ay nasa 3.15 and ang aking capital gains down ako ng 9% and ang aking income naman sa dividend ng company ito ay nasa 6.3%. And overall, ang aking total returns down ako ng 2.62%. And today sa aking current portfolio, ang RFM ay meron ng 2.8% na allocation sa kumpanyang ito and ang aking cash available ay nasa 27.3%. Kung mahilig ka sa ice cream product, marahil nakain mo na ang Selecta Magnum, Selecta Cornetto. And also, kung mahilig ka sa spaghetti, marahil ay nakain mo na ang brand ng Fiesta Spaghetti and Royal Spaghetti. Alam mo ba na yung mga brand na nabanggit natin ay pagmamay-ari ng RFM Corporation? Alam mo ba na ang RFM Corporation ay isa sa mga pinakamalaking producer ng pasta and also ng ice cream product dito sa Pilipinas? Kung gusto mo yung product ng RFM, instead na maging consumer ka lamang, why not mag-invest ka sa kumpanyang ito? Alam mo ba na ang market cap ngayon ng kumpanya ay nasa 10 billion pesos, ang kanyang revenue ay nasa 20 billion pesos. Ang kagandahan naman dito ngayon sa RFM, ang kanilang free cash flow ay mas malaki pa kaysa sa kanilang net income na nasa 1.3 billion pesos, samantala kanilang net income ay nasa 938 million pesos lamang. Now, in comparison sa multiple valuation, pinapakita dito sa atin na ang kumpanyang ito ay nasa undervalued category. And kung maglalaga ka ngayon sa current performance ng kumpanya, nangangailangan ito ng 5.6 years bago maibalik ang inyong initial na investment. Alam mo ba, from 2013 until now, laging mas malaki ang kanilang cash available kaysa sa kanilang total na utang. So in 2022 alone, ang kanilang total na utang lamang ay nasa 1.3 billion pesos and ang kanilang cash available ay halos nasa 4 billion pesos. And ngayon sa kanilang pinaka-latest financial information, ang kanilang total na utang na lamang ay nasa 900 million pesos and ang kanilang cash available ay nasa 2.3 billion pesos pa rin. Isa disadvantage sa pag-invest sa RFM ay ang pagbibigay niya ng dividend sa kanyang mga shareholders. Ang kanyang current dividend yield ay nasa 8.4% and ang industry's average ay nasa 3% lamang. And also, itong kumpanya ay mayroon pa parating na dividendo sa kanilang mga shareholders. And ito ay matatanggap natin sa November 21, 2023. And ex-dividend date ay sa October 23, 2023. So over the past 10 years, continuous na nagbibigay ng dividend sa kanyang mga shareholders. And another highlights dito sa RFM ay maganda yung kanilang financial na pinapakita ngayon. Walang interest expense na kinikater itong company and also ang kanilang debt to equity lamang ay nasa 6.8%. So sobrang baba na kanilang utang na kinikater ngayon. However, ang kanyang earnings per share ay continuous na bumababa over the past 3 years. At dahil dito, ang kanilang profit margin ay nasa 4.7% lamang. Again, uulitin natin na kapag meron ka tayong nakikita na isang company na sobrang nipis ng profit margin, in order na magkaroon ng confident ang mga investor dito, ay dapat nag-grow over time ang kanyang revenue. So nakikita natin dito, over the years, over the past 10 years, continuous naman nag-grow ang kanilang revenue. Kaya naman over the past 3 years, nagresulta ito ng pagbagsak ng kanilang share price. Now ang question, bakit bumababa ang earnings per share and yung share price ng company? Dahil sa Pilipinas, ang food industry ay talagang labis na apektado pa rin ng mga uncertainty dito sa ating merkado. Kung papasanin natin over the past 5 years, ang total returns ng food ay down ng 23%. Over the past 3 years, down pa rin ng 12%. And over the past 1 year, ngayon pa lamang medyo nakakabawi-bawi ang food industry, tumas ito ng 6.98%. However, huwag tayong mag-alala sa may mga hawak ng mga food stocks sa ating merkado ngayon. Ang forecast ng mga analysts sa kanilang earnings growth ay nasa 26.2%. So ibig sabihin, mag-grow pa rin ito in the next coming 5 years. And isa pa na nakaka-apekto sa mga food stock ay dahil sa pagtaas ng inflation sa ating bansa ngayon. At dahil dito tumataas yung cost of production ng company. At hindi lamang yun, apektado din ang mga food stock sa pagtaas ng electricity sa ating bansa.
And dahil dito, tumataas yung cost of production ng mga kumpanya. So ang tanong ngayon, dahil sa pagbagsak ng kanilang share price, ang RFM ba ay nasa buy category? Na kung titignan natin dito in terms of 11 metrics valuation na ginamit natin, ang RFM, ang average intrinsic value ay nasa 3.70 pesos per share. So that's around 20% upside potential lamang in terms of their current share price na nasa 3 pesos per share. Pero kung gagamitan natin ito ng assumptions in the next coming 5 years, ang nakuha kong intrinsic value ay nasa 5.22 pesos per share at ang buy below price ay nasa 3.65 pesos per share. So clearly, in terms of my valuation, ang company ito ay nasa undervalued category talaga. Ito yung panahon na maganda bilhin ang RFM Corporation kasi matitake advantage mo yung pagbagsak na kanilang share price, and again, kapag bumabagsak ang share price ng company and kapag nagbibigay ito ng dividend, makakakuha tayo ng malaking dividend over the long run. Kahit na bumabagsak ang presyo ng RFM ngayon, yung kanilang financials ay hindi masyadong naapektuhan ng pagbagsak ng presyo. In comparison sa mga competitors na company pagdating sa mga food producer dito sa Pilipinas, sa loob ng isang taon na mayroong pinakamataas inangat in terms of their competitors ay itong VMC and FB na halos nasa 38%. And ang RFM naman in terms of free cash flow ay nasa pang-apat na mayroong pinakamalaking free cash flow na nasa 1.3 billion pesos. Pagdating naman sa management quality, ang mayroong pinakamaganda dito ngayon ay ang San Miguel Food and Beverage, VMC, and also ang CNPF. Pagdating naman sa quality ng kanilang debt level, ang RFM naman ang mayroong pinakamaganda ngayon. And in the next coming 5 years, ang forecast sa growth ng company ay nasa 5.24%. Ang mayroong pinakamalaking forecast sa mga competitors ng kumpanya ay ang DNL na nasa 16%. Alam mo ba na kung meron kang 100,000 pesos at nag-invest ka sa RFM over the past 5 years, ang iyong investment ay lumago ng 38% galing lamang sa dividendo na binibigay ng company. So that's around 38,000 pesos na pre-dividend na binibigay ng company ito. However, over the past 23 years, ang price return ng RFM ay nasa 50% lamang. Pero kung titignan natin ang kanyang total returns including na yung dividend na binibigay ng company ay nasa 153%. So halos 100% ang returns dito sa RFM ay nanggagaling sa dividendo na binibigay ng kumpanyang ito. And simula ng 2012 until 2021, lagi niya na nabibit sana ang US index. However, nang pumangit na kanilang performance ngayon dahil sa apektado ng mga uncertainty sa ating merkado, doon na bumubulusok pababa ang kanilang returns. So para sa akin, itong mga nangyari ngayon sa RFM ay ito is temporary setback lamang. Kasi guys, kung titignan natin, wala masyadong utang ang company. Ang hirap mabankrupt ng kumpanya na walang utang. Kahit bumabagsak ang kanilang share price, ay nagbibigay pa rin siya ng dividend sa kanyang mga investor.